Magandang araw mga kaistorya. Okay, here we are again in our another episode sa atin pong Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Kasama po ang inyong kaistorya, ang inyong abang lingkod. My name is Ardison Tolibas Arsua aka Papa RD. And before we continue in our discussion, please subscribe on our YouTube channel. Follow on our FB page and TikTok account, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. Today is March 26, Tuesday. Big time na pagtaas ng gasolina, crudo at kerosene. As in, big time. So, ibig sabihin, sasakit na naman ang mga ulo natin. Dahil kapag mag-increase yung fuel, ay ginagawang justification yan ng ibang mga negosyante na magtaas din sila ng kanilang mga ibinibentang produkto. Minsan nagtatanong tayo, lahat ba ng mga produkto ay ginagamitan ng gasolina o crudo? Sumasagot naman sila, oo. Yung ginagamit daw for transportation. Diba, mga gulay, prutas, bakit daw kapag nagmahal yung fuel, nagmamahal din yung prutas at yung gulay? Sasabihin nila, tumataas din kasi ang transportation cost. Wala tayong magawa, mga kaistorya. Isipin mo, today, ang gasolina nag-increase ng 2 pesos and 20 cents per liter. Ang diesel naman ay 1 peso and 40 cents per liter. And kerosene naman is 1 peso and 30 cents per liter. So, yun ang ating mga big time prices ng ating fuel. At that is beyond our control. Kasi we are not the manufacturer and we are not the producer. We are just buyer, importer, consumer. Bumibili lang tayo. Kaya kapag sasabihin na nagbebenta, itong gusto kong presyo, wala tayong magawa. That is beyond our control. Now, ang punto ko ganito, focus lang ba tayo sa mga bagay na beyond our control? Kung sa Bisaya pa mga kaistorya, muugot na lang lugar ta. Aning mahal nga presyo sa gasolina, crudo o kerosene. That is beyond our control. Kahit anong gawin natin, kahit sino pang presidente na ilagay dyan, walang magagawa dahil hindi tayong nagmamay-ari, nagmamanufacture at nagbebenta ng fuel. Bumibili lang tayo. They dictate the price, hindi tayo na bumibili. That's beyond our control. Wala tayong control dyan. Pero meron tayong magagawa. Meron tayong magagawa na ma-minimize or ma-mitigate ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga presyo ng fuel. Ano yung mga within our control natin? Paigtingin natin ang mga bike lanes. Paigtingin natin. Bawat syudad, i-improve natin yung bike lanes natin. Oo, yung may mga atip na bike lanes para ma-encourage ang ating mga kapwa Pilipino na magbisikleta na lang or magmotorsiklo. Yon, within our control yon. Ano pa? Paigtingin natin ang ating paggamit ng electric vehicles. Meron ng mga tumatakbo ngayon electrically, kumbaga electrically generated vehicles, pero hindi pa ganun karami. Pero paigtingin natin yon. Hindi na gagamit ng gasolina yon. Gagamitin natin yung mga natural energy to produce electricity. Gagamitin natin yung solar energy, wind energy, hydro energy to produce electricity para mapatakbo natin ang ating mga electric vehicles. Although, hindi ganon yun kadali i-compare sa sinasabi ko ngayon, pero posible yon. Basta tutukan lang natin because that is within our control. Kaya nating bumili, gumawa ng teknolohiya na ma-utilize natin ang solar energy, wind energy, hydro energy para magamit natin sa pagpapatakbo ng bansa na hindi na kailangang gumamit ng fuel.
Cable cars, paigtingin natin yan. Oo, para ma-encourage ang mga commuters na hindi nagagamit ng sasakyan, yung mga ilog natin. Diyan, maggawa tayo ng mga river vehicles. 'Di ba? Tapos makakatulong pa 'yon to solve traffic problem. Oh, ngayon, more shades in urban areas. Instead na pagputol-putulin natin yung mga kahoy diyan, magtanim tayo ng maraming mga kahoy sa mga urban areas para ma-encourage natin ang mga Pilipinong maglakad. Kasi hindi na mainit, may shades na. Pwede bang mangyari yon? Kaya ba yon? Kaya! Ang problema lang kasi sa ating mga contractor, ating mga construction companies, gusto lang, easy lang Kapag may mga ginagawang infrastructure project, pinuputol agad ng kahoy. Pwede namang hindi yan putulin. Depende lang yan sa urban planning. Bakit nagawa ng BGC? Bakit nagawa ng Makati? Ang improve ng Makati. Kapag ka nasa BGC ka, kapag ka nasa Makati ka, para nasa ibang bansa ka Ang improve nila. Pero, nakita nyo ba yon? Ang daming kahoy, ang dami pa rin kahoy doon. Kaya hindi mainit maglakad doon sa loob ng Makati. Ibig sabihin, kaya yon. Kaya ngayon, para hindi na tayo masyadong maapektuhan sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng fuel, yun ang mga suggestions ko. Those are within our control. Ito, magtanim tayo ng mga kahoy sa syudad. Two birds in one stone yan. It will give shades sa mga naglalakad. At kapag fruit trees pa ang itanim natin, it will ease our hunger. Makakatulong pa yun. Kasi pwede tayong mamitas ng kahoy. Yun lang mga kaistorya, yun lang mga suggestions ko. Dapat tayong mga leader, wag tayong nakafocus lang sa isang solusyon. Let's be more creative in solving our problem. Ika nga sa aking isang mentor, do not think within the box. Do not think out of the box. May mga sinasabing ganun Do not think out of the box. Throw the box away. Para makaisip pa tayo ng mga more creative solution sa mga problema ng ating bansa. Okay, thank you so much for watching and listening. For more content like this, mga kaistorya, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow on my Facebook and TikTok account, Mag-Istoryata Info Vlogs. This is your host. My name is Ardison Tulibas Arsua po, aka Papa Ardy. Have a nice day.